pinag-aaralan ko is healthcare level 4. So, ang main reason na healthcare level 4 na based sa advisor ko, shoutout nga pala kay Ma'am Naya ng NB Consulting na na tumulong sa akin para mag-grant yung visa ko. And eventually, dun sa working visa ko din, sila yung nag-process nun. So, ang healthcare level 4, meron po kasi siyang pathway to residency. So, after na masuportahan ng visa for actually 3 years siya, pero within, after you work for 24 months, you can apply for the residency. And then, ayun. So, 1 year nga po akong nag-aral dito as level 4 student. Sa una, hindi siya madali. Kasi nga, wala po akong background sa healthcare. Actually, I'm a bank employee way back in the Philippines. Pero yung sa original plan ko na mag-Canada, nag-aral ako ng caregiver sa atin. Pero, as in, wala talaga akong hands-on on the healthcare side. So, dito na. Nag-aaral ako dito, nagpa-part-time ako, 20 hours per week. Sa una, grabe, hindi ko alam na makakaya ko pala siya kasi napakahirap ng trabaho. Isa pa yung culture dito, tsaka yung mga makakasama mo, hindi lang mga Pinoy, ibang lahi. So, nanibago ako na culture shock, not only on the culture but also on the work side. Hindi siya madaling trabaho ang pagiging caregiver. Kaya saludo po talaga ako sa mga caregiver natin dyan. So, ngayon, I'm a caregiver also. And also, sa diversional therapist. Yun yung ang strand ko na kinuha pala. It's between dementia or diversional therapist. Ang pinili ko po is diversional therapist. Ang diversional therapist, sila po yung nagpapa-activity sa mga residente or yung ayun ang tawag po nila dito, yung mga kliyente nila as residente. So, ayun, kakaibang experience. Kasi it's a very different, masyadong malayo po dun sa banking, and then sa healthcare. Pero ang nagandahan nito, healthcare, it's from the word itself ng caregiver. You give care to the persons na hindi mo kilala. Pero at the same time, yung makakakilala ka ng ibang mga tao na at their vulnerable side na nila. So, all the care or pagbibigay ng pagmamahal sa kanila at their vulnerable side, sobrang na-appreciate nila kasi kakaiba yung pagmamahal na nare-receive ng isang tao sa ibang tao. So yun, masasabi ko na it's a different kind of love that you give to a person that you are not blood related. Kasi given na yan sa pamilya eh. It's a natural giving of love when it comes to your family, but when it comes from the other person, it's different and it's special because give a meaningful impact to that person's lives when they're at their edge of life na hindi natin alam. Kasi parang pag nasa dementia ka, sabi nga nung isa kong naging residente, kapag meron kang dementia, parang hindi ka na nabubuhay, wala ka ng buhay. You just breathe. So, imagine when you're at that stage of life and then, paano mo pa ma-appreciate ang buhay kung hindi dahil sa mga caregiver na nandyan para mag-alaga at magmahal sa kanila. So, ako bilang caregiver, it humbles me much when I'm in this field. And doon ko na-appreciate yung mga magulang ko, yung mga elderly natin na nangangailangan ng tamang pag-aaruga, pagmamahal, at pagbibigay ng mahabang pasensya sa kanila. So, ayun, siguro kaya din naging madali yung trabaho dahil gusto ko yung ginagawa ko. Minamahal ko yung mga residente ko kung paano ko sila as a family. I treat them as my own family.